Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. So ayun mga ka-mindset, malamig na umaga sa ating lahat. So naabot na naman natin mga ka-mindset ang ating harvest time. So ngayon mga ka-mindset is Sunday, bali September 25 mga ka-mindset, at 90 days na rin ang ating tanim. So titignan natin mga ka-mindset kung paano ang pagbitaw ng bunga ngayon. Gawa ng nung last na application natin ng pakain ng abono is nag-iba ako ng ating pakain. So mamaya is babanggitin ko kung ano yung pinakain ko. So umpisaan na muna nating magpitas mga ka-mindset, at tignan nyo ang ating mga 90 days old na ampalaya is marami pa rin silang mga bunga mga ka-mindset. Oh, maayos pa rin. So pati naman sa quality ng bunga niya mga ka-mindset, ayan oh, magaganda pa rin ang mga size. At saka medyo sunod-sunod pa rin mga ka-mindset, pero hindi na gaya ng dati ang kanilang binubunga. So magpipitas muna ako mga living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. Medyo marami-rami naman ang ating nakukuha. At magaganda ang size ng ating nakukuha ngayon mga ka-mindset. Mga ganyan sila. Ayan o ang mga size nila. At hindi naman siya yung talagang oversize, kaya lang mabigat siya. Mabigat ang ano niya. So subukan natin mga ka-mindset kung may mga 280 kaya to, 300 na gramo. Ayan mga ka-mindset oh. Sa isang piraso is 320 ang timbang nila. Itong mas maliit konti, subukan natin. Ayan, 270. So mabibigat ang ating nakuha ngayon mga ka-mindset. At tayo'y magre-repack na mga ka-mindset, para sa ganon is malaman natin kung ilan ang total na nakuha natin mga ka-mindset. So ayun mga ka-mindset, at tayo'y natapos ng mag-harvest ng ating ampalaya. So ang ating nakuha ngayon mga ka-mindset is 53 kilos sa good natin at 17 kilos sa semi-reject. So a total of 54 pala sa good mga ka-mindset, at 17 sa ating semi-reject. So 71 kilos ang ating total na nakuha. So thank you Lord, at nakakuha ulit tayo ng ganon. So parang naging maganda yata ang management ng aking huling pinakain sa kanila mga ka-mindset. Gawa ng ang aking pinakain, bukod sa nag-side dress ako ng pure na winner mga ka-mindset, is nag-drenching din ako ng 16-20-60 mga ka-mindset. At kung bakit naging ganon mga ka-mindset is ang nangyari is hinalo ko yung 16-20-0 sa 0060, kaya naging 16-20 at 60 sa potassium. Sa nitrogen niya mga ka-mindset is 16-20 sa phosphorus niya, at saka sa potassium niya is 60%. Yun ang drenching ko mga ka-mindset. Then nagpabaon ako, side dress ako ng pure na winner mga ka-mindset. So natapos na tayo sa harvest ng ating ampalaya mga ka-mindset, at dito naman tayo sa ating kamatis. So kung titignan nyo mga ka-mindset, ang ating mga kamatis ngayon is
yung mga bulaklak niya halos namuo na talagang mga bunga. Ayan na sila mga ka-mindset, oh. Ayan, sunod-sunod na rin ang kanilang mga bunga mga ka-mindset, at halos lahat ng kanilang bulaklak is talagang namuo. So ito na rin yung time mga ka-mindset na magpupruning tayo sa baba. Kagaya ng mga dito mga ka-mindset, tatanggalin na natin to. Yung mga old na ano niya, mga siguro 20 or 25 cm below ang ating tatanggalin mga ka-mindset. At ang kadahilanan yan kaya natin tatanggalin, para sa ganon yung pinapakain natin sa kanila mga ka-mindset, yung nutrients na ating pinapakain is magpupokus siya dito sa bunga na. Instead na pagkalimbawa ito hindi natin tinanggal, isa rin to sa kakain pa. So magiging kulang ang kanilang supply ng nutrients dito sa taas. So magtatanggal tayo dito mga ka-mindset para sa ganon umakyat lahat ng nutrients at masigurado natin na dito sa taas ang kakain ng ating pinapakain sa kanila, hindi na dito mga ka-mindset. At saka may napapansin din ako sa ating kamatis mga ka-mindset, hindi ko lang alam kasi halos ngayon lang ako tanim ng ganito, nagtanim yung mga anak ko ng ganito. Bali sa dahon niya is parang ganyan siya, parang nangungulot, hindi ko kasi alam pero yung mga maliliit mga ka-mindset kagaya niyan is normal naman, okay naman sila. Pero yung mga iba kagaya nito mga ka-mindset, parang kumukulubot. Hindi ko alam kung normal lang ba to kasi ang ang lalaki talaga ng mga dahon nila mga ka-mindset, oh. Ang lulusog nila. So sa mga expert ng kamatis diyan mga ka-mindset, baka meron kayong maitip sa akin kung normal lang ba yan o anong klaseng sakit yan, baka makapag-advise kayo sa akin mga ka-mindset. So hanggang dito na lang tayo mga ka-mindset, at tayo magpupruning muna ng kamatis, tapos naman na tayo doon sa ating ampalaya. Ganun na rin sa ating melon na napakagandang tignan ng ating melon ngayon, gawa ng napakaraming bulaklak. Pati sa melon mga ka-mindset is first time ko rin na magtanim ng ganyan. Pero sa pruning, kung paano ako nag-pruning sa ampalaya, ganun na rin sa kamatis. Ganun na rin siguro ang magiging management ko, magiging practice ko sa melon. So ito mga ka-mindset is parang pangkain lang to, pati sa kamatis. Pero tignan natin mga ka-mindset, parang sobra yata kung pangkain lang to, gawa ng ang dami talagang mamulaklak at mamunga. So hanggang dito na lang tayo mga ka-mindset, at salamat ulit sa walang sawang pagsubaybay nyo sa aking YouTube channel. At pa-comment na lang mga ka-mindset kung may mga katanungan, ganun na rin kung may advice kayo sa akin mga ka-mindset, at susundin ko kung ano man yung mas maganda na may advice nyo sa akin na nagawa nyo ng practice sa inyong mga tanim mga ka-mindset. At pa-like, pa-share at pa-subscribe na rin ng aking munting YouTube channel. So God bless sa ating lahat mga ka-mindset, at ako'y gagawa muna dito sa ating mga tanim. Kiss you in the front seat back in October. Yeah, that's what I told ya. Now look at me, doing things I never do.